Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is April 27, 2024. So, ngayon is ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series na tinatalakay natin para sa isang buong linggo. So, bago natin talakayin is muli muna nating balikan yung natapos nating series na tinalakay netong nakaraang week para dun sa mga tao or mga bago lang na tagapanood at tagapakinig sa ating talakayan. So, yung tinalakay namin noong nakaraang week ay renewal and transformation in Christ. Yung binago tayo nung simula nung kinilala natin, sumunod tayo sa mga salita, sumunod tayo sa mga utos ng ating Panginoon, is binago tayo, nag-transform tayo, nirenew tayo ng Panginoon sa bagong tayo. Naging bilang isang born again, Christianity, 'di ba? Makasama natin yung Lord sa eternal life. So, sa ating Bible verse or yung series na tatalakay natin, Heart of Worship, yung puso natin is nandun sa worship. So, sa pagsamba at pagtingala, pagpipray, pagpapasalamat at pagpupuri sa pangalan ng Panginoon. So, ang Bible verse na tatalakayin natin ngayong araw ay Psalm chapter 103 verse 1 to 5. So, ang sabi dito, Bless the Lord, O my soul, and all with me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, and who forgive all iniquity, who deals all your disease, who redeem your life from the pit, who crowns you steadfast and mercy, who satisfies you with good, with your wealth, and renew like the eagles. So, para lumawak yung ating talakayan, tayo ay dumako sa ating unang teaching. Ang una sa ating teaching ay worship includes bended knees. So, yung pag-worship natin ay ini-include pala to ng pagluhod sa Panginoon. So, ang pagluhod is hindi gawain na gusto mo lang. Ito'y pinupuspos ka ng Panginoon. So, sa pangalawa, worship includes our inmost being. So, yung isa sa ini-include ng worship ay yung inmost na gawain natin or mga being na ginagawa natin sa mundong ito. So, sa number 3, worship includes remembering God's benefit. So, meron tong 5 na nakasaad dito ngayon. Una is forgive our sin. Yung mga kasalanan natin is alisin na natin yan. Pinoforgive na tayo ng Panginoon doon sa mga pagkakasala natin. Tapos, redeem our life from the pit. So, nire-redeem na. Yung sa buhay natin, nire-redeem na yung mga pit sa buhay natin. Heal our disease. Pinapagaling ng Panginoon yung mga karamdaman natin o yung mga sakit natin. Crowns us with love and mercy. Parang tinatanggap na tayo nang meron tayong pagmamahal at may mercy. Satisfies us with good things. Yung satisfies yung mga magandang ginagawa natin. So, sa ating application, adore God with bended knees. Yun, i-adore natin yung Panginoon. So, ang magitan ng pagluhod sa Kanya is pagpupuspos, pagkapasalamat sa Kanya ng buong puso. Pinasamba natin siya yung King of all King. Pour out all emotion before God. I-pour out natin lahat ng emosyon, lahat ng yan, bago tayo pumunta doon sa Panginoon. Enumerate God blessing using your journal. Well, enumerate natin, gumamit tayo ng journal para enumerate yung mga blessing or yung mga gantimpala, pagpupuri, yung mga blessing and grace na binibigay sa atin ng ating Panginoon. So, ayun lang po para sa araw na to, na may natutunan tayo sa panood, and God bless to all.